Mr. Kira, hindi ko dapat ito ginagawa. Pero simula nang mapanood ko ang isa mong video tungkol sa biringan, pakiramdam ko kailangan kong magsalita. Taga-Baysay ako. Lumaki ako malapit sa dagat at mula pagkabata naririnig ko na ang tungkol sa mga kuweba sa Sohoton Caves Natural Park. Madalas puntahan ng turista, may mga bangka, may mga guide. Maganda roon, tahimik at parang ibang mundo ang loob ng kuweba. Pero may parte raw doon na hindi kasama sa tour. Noong nakaraang taon, may 4 kaming magkakaibigan na nagdesisyong pumasok ng mas malalim kaysa sa pinapahintulutan. Hindi kami ignorante, alam naming bawal, pero may kakaibang pakiramdam na humihila sa amin. 5:00 ng hapon kami pumasok. Ang plano, 1 oras lang. May dala kaming flashlight at 2 action cam. Habang papalalim kami sa loob, napansin naming parang lumalamig ang hangin. Hindi yung natural na lamig ng kuweba. Iba, parang may presensya. Bandang 6:00 napansin naming wala na kaming naririnig na tunog ng tubig. Tahimik, sobrang tahimik. Doon namin nakita ang kakaiba. May mahinang ilaw sa isang lagusan na hindi nakamarka sa mapa ng guide. Hindi flashlight, hindi apoy, kulay asul. Nilapitan namin. Habang papalapit, napansin kong may mga hugis na gumagalaw sa likod ng ilaw, parang mga anino ng tao. Pero hindi sila tao. Mas mahahaba ang mga braso. Mas payat ang katawan. Biglang may nagsalita. Hindi ko maintindihan ang salita pero malinaw ang tono. Parang paanyaya. Naramdaman kong may humawak sa braso ko. Si Noel, kaibigan ko, nanginginig siya. Umalis na tayo, sabi niya. Pero si Marco, isa pa naming kasama, parang na-hypnotize. Diretso siyang naglakad papunta sa ilaw. Sumigaw kami. Hindi siya lumingon. Habang papalapit siya sa liwanag, napansin kong nagbabago ang paligid. Ang pader ng kuweba parang nagiging pader ng gusali. Ang kisame parang may ilaw na parang city lights. 1 segundo lang yon. Pagkurap ko, wala na si Marco. Wala na ang ilaw at bumalik sa normal ang kuweba. Akala namin nagtatago lang siya. Hinanap namin ng halos 2 oras. Wala. Paglabas namin, gabi na. Agad kaming nag-report sa barangay at sa mga authority sa Basay. May search operation kinabukasan. 3 araw siyang hinanap. Walang bakas. Pero dito nagsimulang maging mas kakaiba. Nang i-review namin ang footage ng action cam, may na-record. Sa unang bahagi, normal ang lahat. Tawanan, kwentuhan. Pero pagdating sa bahagi kung saan nakita namin ang asul na ilaw, nagkaroon ng distortion. May lumabas na imahe sa isang frame, isang gusali, modernong gusali, at may nakasulat sa itaas. Maligayang pagdating sa biringan. Hindi iyon edited. Hindi iyon dinagdag. At sa huling frame bago tuluyang mag-black ang video, may nakita kaming anino sa likod ni Marco. Parang may yumayakap sa kanya. Mula noon, may mga mangingisdang nagsasabing may nakikita silang kakaibang ilaw sa bukana ng kuweba kapag madaling araw. May ilan ding nagsasabing kapag tumayo ka raw sa may bangin at makinig ng mabuti, may maririnig kang parang ingay ng syudad sa loob ng bundok. Hindi ko alam kung ano ang nakita namin, pero isang bagay ang sigurado, hindi lahat ng kuweba sa Sohoton ay para sa tao. At pakiramdam ko, may naiwan doon na pinto na hindi dapat nabuksan. Kung sakaling may mga makapanood nito at gustong subukan, huwag na yun na. Hindi lahat ng lungsod ay nasa mapa. Ang iba, nasa pagitan. Ang nawawalang broadcast sa Kalbayog. Mr. Kira, kung nabasa mo ang nauna kong liham tungkol sa nangyari sa Sohoton, ito na ang kasunod. Hindi ko na kayang manahimik. Matapos mawala si Marco sa loob ng kuweba sa Sohoton Caves Natural Park, nagpasya kong umalis muna sa Basay.
Hindi ako mapakali. Tuwing gabi, napapanaginipan ko ang asul na ilaw at mas malinaw na ngayon ang itsura ng lungsod na nakita ko sa footage. Hindi ito katang-isip, may detalye, may hugis, may arkitektura, at may pangalan, Piringan. Dinala ako ng takot ko sa Calbayog City. May kakilala akong technician sa isang maliit na radio station doon. Balak kong ipa-analyze ang corrupted footage ng action cam. Baka raw may signal interference lang, pero hindi iyon ang natuklasan namin. Habang nire-review ng kaibigan ko ang video file, napansin niya ang kakaibang frequency spike sa audio. Parang may nakasingit na signal sa pagitan ng static. Pinatugtog namin. Sa una, puro ingay lang. Pero nang linisin niya ang audio, may boses, mahina. Marami sila, parang sabay-sabay nagsasalita. At paulit-ulit ang isang linya. Bumalik ka. Nanginginig ang kamay ko habang nakikinig. Imposible, sabi ng kaibigan ko. Walang signal source dyan. Offline yan nung time na yan. Pero mas lumala pa. Habang naka-open ng editing software, biglang nag-flicker ang monitor. 1 segundo lang. Sa screen, hindi na ang kuweba ang nakikita, kundi isang kalye. Isang modernong kalye na may street lights na kulay asul. May mga taong nakatayo sa gilid, hindi gumagalaw, at sa dulo ng kalsada. May isang lalaki, basang-basa ang damit. Nakatalikod siya, pero kilala ko ang tindig na iyon. Si Marco. Sumigaw ako. Pagkurap ko, bumalik sa normal ang screen. Nag-crash ang computer. Namatay ang ilaw sa buong building. Walang brownout sa labas. Sa loob lang ng istasyon. Lumabas kami agad, pawisan kahit malamig ang hangin. Kinagabihan may tumawag sa radyo. Hindi raw malinaw ang reception, sabi ng DJ. Pero may nakapasok na signal habang naka-live sila. Hindi nila alam kung saan galing. Inirecord nila. Kinabukasan, pinakinggan namin. Sa gitna ng live broadcast, may sumingit na ilang segundo ng audio. Tahimik. Pagkatapos, tunog ng alon at boses. Calbayog na ang susunod. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na nandoon ako. Simula noon, may mga balita sa syudad tungkol sa mga mangingisdang hindi na nakauwi. May isang bangka ang natagpuan na palutang-lutang lang malapit sa baybayin. Walang tao, pero may naiwan na cellphone sa loob na may isang video. Isang maikling clip ng dagat sa gabi at sa malayo, mga ilaw, parang lungsod. Ang mas nakakatakot, may refleksyon sa salamin ng bangka, isang anino na hindi kasama sa nagre-record. Mr. Kira, pakiramdam ko hindi ito random. Hindi ito simpleng urban legend, parang may pattern, Katbalogan, Pasay. Ngayon Calbayog at lahat may koneksyon sa tubig, sa dagat, sa kuweba, sa ilaw, at sa lungsod na hindi dapat makita. Hindi ko alam kung ano ang gusto nila, pero malinaw ang mensahe sa audio file. Bumalik ka. At natatakot ako kasi kagabi may nag-text sa akin mula sa unknown number. Walang laman ang message, kundi isang larawan. Isang streetlight na kulay asul. At sa ilalim nito, nakatayo si Marco. Nakatingin na sa kamera at sa likod niya, malinaw na malinaw ang signage. Maligayang pagdating sa Biringan. Hindi na siya mukhang nawawala. Mukha siyang naghihintay. At pakiramdam ko, Mr. Kira, hindi lang siya ang gustong bumalik. Mr. Kira, hindi ko na kayang takasan ito. Matapos ang nangyari sa Calbayog, hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, may maririnig akong mahinang ugong. Parang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga gusali. Pero wala namang gusali sa paligid ko. Doon ko naisip, kung may lungsod nga na hindi nakikita, baka may tulay din papunta roon. At walang mas simbolikong daanan sa pagitan ng dalawang lugar kundi ang San Juanico Bridge,
ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas na nasa ibabaw ng dagat. Nagdurugtong sa Samar at Leyte. Ilang beses ko na itong nadaanan noong bata pa ako. Normal, tahimik. Maganda ang ilaw kapag gabi, pero hindi noong gabing iyon. Nagpasya akong mag-isa. Mali, alam ko. Pero pakiramdam ko ako lang ang target nila. Bandang 1:00 ng madaling araw nang makarating ako sa may tulay. Kaunti ang sasakyan. Malamig ang hangin, mahinang alon sa ilalim. Habang nagmamaneho ako papasok sa gitna ng tulay, napansin kong unti-unting nagbabago ang ilaw. Dapat kulay dilaw ang street lights, pero isa-isa itong naging asul. Parehong kulay ng ilaw sa kuweba, parehong kulay ng ilaw sa video. Tumigil ako sa gitna. Pinatay ko ang makina. Tahimik, sobrang tahimik. Pagkatapos, narinig ko ang alon, pero hindi mula sa ibaba, kundi parang mula sa magkabilang gilid ng tulay, parang may dumadaloy na mas malakas na tubig kaysa sa normal. Tumingin ako sa kanan. Sa malayo, sa ibabaw ng dagat, may mga ilaw. Hindi ilaw ng bangka. Hindi rin mula sa baybayin, parang skyline, parang lungsod. Mas malinaw kaysa dati. Mas malapit. Naramdaman kong nanginginig ang tulay, hindi dahil sa lindol, kundi parang may mabigat na dumaraan. Sa likod ko may narinig akong tunog ng sasakyan. Pagtingin ko sa rearview mirror, may kotse. Luma ang modelo. Dahan-dahang papalapit. Huminto ito ilang metro mula sa akin. Hindi bumukas ang ilaw, pero may tao sa loob. Lumabas ang driver. Basang-basa ang damit. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit. At doon ko nakita ang mukha. Si Marco. Hindi siya nagbago. Hindi tumanda. Hindi nasugatan. Pero ang mga mata niya, walang puti. Asul ang buong mata. Sumama ka na, sabi niya. Mahina ang boses, parang may kasamang echo. Tapos na ang pagitan. Naramdaman kong parang humihila ang hangin sa likod ko. Paglingon ko, hindi na dagat ang nasa ibaba ng tulay, kundi mga ilaw, mga gusali, isang lungsod sa ilalim. At ang tulay, hindi na ito simpleng tulay sa pagitan ng Samar at Leyte. Para na itong daan papunta sa gitna ng lungsod. May mga aninong nakatayo sa gilid ng tulay. Nakatingin sa akin, hindi sila gumagalaw. Naghihintay lang. Narinig ko ang boses sa ulo ko. Katbalogan, Basay, Kalbayok, sunod-sunod. Parang tinatawag ang mga lugar na dinaanan ko. Parang checklist. At ang huling salita, Paranas. Hindi ko alam kung bakit Paranas, pero malinaw ang pakiramdam. May susunod pa. Sumigaw ako kay Marco. Bakit ako? Ngumiti siya. Hindi normal na ngiti. Dahil nakita mo. Biglang umilaw ng sobrang liwanag ang buong tulay. Napapikit ako. Pagmulat ko, normal na ulit ang lahat. Dilaw ang ilaw. Dagat ang nasa ibaba. Wala ang skyline. Wala ang kotse. Wala si Marco. Pero may naiwan. Sa hood ng sasakyan ko, may bakas ng basang kamay. At sa gitna nito may marka. Parang simbolo. Parang mapa. At kapag tiningnan mo ng mabuti, mukha itong pattern ng mga bayan sa Samar. At may isang bahagi ang nakacircle. Paranas. Mr. Kira, hindi ito natapos sa tulay. Hindi ito basta multo. Parang may lungsod na unti-unting lumalapit sa mundo natin. At pakiramdam ko, ang susunod na mangyayari, hindi na aksidente, kundi pagbubukas. Kung sakaling hindi na ako makapagsulat muli, huwag mo akong hanapin. Baka hindi na ako sa mundong ito. Mr. Kira, kung ito na ang huling sulat ko, sana makarating ito sa iyo ng buo. Pagkatapos ng gabi sa San Juanico Bridge, hindi na ako bumalik sa bahay. Diretso akong bumiyahe papunta sa bayan na nakacircle sa marka, ang Paranas. Ang Paranas ay kilala sa makakapal nitong kagubatan at ilog. Malapit dito ang mga bahagi ng Samar Island Natural Park. Madaling hanapin sa mapa, pero may mga lugar doon na hindi na naaabot ng signal. At iyon ang pakiramdam ko, na may tinatawag ako roon.
Bandang hapon nang makarating ako, tahimik ang bayan. Normal ang lahat. Pero habang papalapit ako sa gilid ng kagubatan, may kakaibang pakiramdam na parang pamilyarang lugar kahit hindi pa ako nakakapunta roon dati. Sinundan ko ang marka sa papel na nakuha ko sa hood ng sasakyan ko. Hindi eksaktong mapa pero parang pattern ng mga ilog at daan. Dinala ako nito sa isang bahagi ng gubat na malapit sa ilog. Walang tao, walang tunog ng ibon, walang hangin. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagsimula itong mangyari. Una, ang temperatura. Biglang lumamig. Pangalawa, ang tunog. Narinig ko ang alon, pero wala namang dagat sa paranas. At pangatlo, ang ilaw. Mula sa pagitan ng mga puno may sumilip na mahinang asul na liwanag. Parehong kulay, parehong liwanag. Hindi na ako nagulat. Lumapit ako. Habang papalapit, napansin kong parang hindi na lupa ang tinatapakan ko. Parang konkretong daan, parang kalsada. Pagdaan ko sa pagitan ng 2 puno, hindi na gubat ang nasa harap ko, kundi isang arko. Modernong disenyo. Sa itaas nito malinaw ang nakasulat. Maligayang pagdating sa Biringan. Hindi ilusyon, hindi panaginip. Ramdam ko ang hangin. Ramdam ko ang lupa. Sa loob may mga gusali. Mas malinaw kaysa sa nakita ko sa dagat. Mas malinaw kaysa sa tulay. May mga taong naglalakad, nakasuot ng puti, tahimik. At sabay-sabay silang lumingon sa akin. Sa gitna ng plaza may fountain. Hindi tubig ang dumadaloy kundi parang liwanag. At doon ko siya nakita. Si Marco. Ngumiti siya. Hindi na nakakatakot. Parang normal na ulit. Matagal ka naming hinintay, sabi niya. Namin? Tanong ko. At doon ko napansin, hindi lang siya ang pamilyarang mukha. May nakita akong mangingisda mula sa Katbalogan. May nakita akong lalaki mula sa Kalbayog na nabalitaan kong nawawala. May ilan pang mukha na nakita ko sa mga news post tungkol sa mga missing persons sa Samar. Hindi sila bihag, hindi sila sugatan. Parang mas maayos pa ang itsura nila kaysa noong nasa mundo natin sila. Bakit ako? Tanong ko ulit. Lumapit si Marco. Hindi lahat nakakakita, sabi niya. Pero kapag nakita mo na, hindi ka na makakabalik sa dati. Multo ba kayo? Tanong ko. Umiling siya. Hindi kami patay. Kung ganon, ano ito? Tumingin siya sa paligid. Isa pang lungsod. Nasaan tayo? Sa pagitan. Biglang may umaling-aw-ngaw na tunog. Parang sirena. Nag-iba ang kulay ng ilaw. Mula asul, naging mas maliwanag. Lumapit ang mga tao. Hindi sila galit. Hindi sila nananakot. Pero sabay-sabay nilang sinabi, oras na. Naramdaman kong may humihila sa likod ko. Parang may pinto na nagsasara. Naisip ko ang lahat ng lugar na dinaanan ko. Katbalogan City, Sohoton Caves, Natural Park, Calbayog City, San Juanico, Bridge Pattern, Daan, mga bukana. Kapag sumama ka, sabi ni Marco, makikita mo ang buong lungsod. Hindi lang ito ang bahagi. At kapag hindi, ngumiti siya. Babalik ka, pero hindi ka na makakatulog ng tahimik. Narinig ko ulit ang alon. Narinig ko ang boses sa radyo. Bumalik ka. Tumingin ako sa likod. Unti-unting nagiging gubat ulit ang paligid. May pagkakataon pa akong umalis. Pero bago ako makapagdesisyon, may nakita akong gusali sa dulo ng plaza. At sa salamin nito, may refleksyon. Hindi lang ako ang nakatayo roon. May isa pang anino sa likod ko. Mas mataas. Mas payat. Mas matagal nang naroon kaysa sa lahat. At doon ko naintindihan, hindi ako inimbitahan. Pinili ako. Ang lungsod ng Biringan ay hindi lang basta nakikita, namimili ito. At kapag nakita ka na nito, hindi ka na talaga makakatakas. Mr. Kira, kung makarating man ito sa'yo at kung sakaling may makaranas ng parehong ilaw sa Samar, huwag agad lumapit. Dahil baka hindi ka nila gustong patayin, baka gusto ka lang nilang manatili.
at sa susunod na may makarinig ng alon sa gitna ng gubat sa Paranas. Baka hindi na ito kwento, baka pagbubukas na. Mr. Kira, muli, kailangan kong ipaalam sa iyo ang nangyari sa akin. Ang kwento na ito ay hindi kagaya ng nauna. Hindi ito basta ilaw o anino sa dagat. Ito ay personal. Ako mismo ang tinatawag ng lungsod ng Biringan. Nang matapos ang serye ng mga pangyayari sa Catbalogan, Basay, Calbayog, San Juanico Bridge at Paranas, inisip kong sapat na. Ngunit may nakalimutan akong lumang lugar sa Samar na palaging pinapahiwatig sa mga lumang kwento, ang lumang parola ng Punta Buri sa baybayin ng Catbalogan City. Sabi ng mga matatanda, may ilan na nakakita ng kakaibang liwanag sa torre tuwing gabi. Hindi ito ordinaryong ilaw ng parola at may mga bangka raw na naglalaho sa paligid ng baybayin. Para sa akin noon, urban legend lang iyon. Ngunit matapos makita ko ang Biringan sa unang pagkakataon, alam kong may dahilan kung bakit paulit-ulit ang mga senyales. Isang gabi, bandang 1:00 ng madaling araw, nagpasya akong pumunta sa Punta Buri. Nagdala ako ng flashlight, camera at notebook. Tumigil ako sa tabing dagat at pinagmamasdan ang parola mula sa malayo. Sa simula, normal, tahimik, walang kakaibang ilaw. Ngunit bandang 2:00, biglang nagkaroon ng mahina at malamlam na asul na glow sa tuktok ng parola. Biringan, pulong ng hangin. Hindi ako natakot sa umpisa. Iniisip kong ito'y ilusyon o reflection lang. Ngunit nang tiningnan ko ang paligid, napansin kong may mga anino sa paligid ng tore. Parang mga tao, ngunit hindi gumagalaw, tahimik. At ang mas nakakatakot, ang kanilang mga mata ay kumikislap na asul, parehong kulay ng ilaw sa Sohoton Caves at sa San Juanico Bridge. Dahan-dahan akong lumapit sa parola. Habang lumalapit, naramdaman ko ang malamig na hangin na humihigop sa akin, parang hinihila pabalik sa dagat. Ngunit sa gitna ng lamig at katahimikan, may isang bagay na tumawag sa pangalan ko. Sumama ka. Hindi ko alam kung sino ang nagsalita. Ngunit ramdam ko sa loob ng dibdib ko ang bigat ng pangungumusta. Biglang may isang bangka ang lumitaw sa dagat, tila naglalayag sa hangin kaysa sa tubig. Wala itong mga ilaw sa harap o likod. Ngunit ang dagat sa paligid nito ay kumikislap, parang may liwanag mula sa ilalim. Sa gitna ng bangka, may isang tao. Nakaharap sa akin, nakasuot ng puti at may mukha na hindi ko makalimutan, si Marco. Bakit ako? Sigaw ko sa hangin. Ngumiti siya, ngunit iba ang ngiti. Malamig, tahimik at puno ng misteryo. Dahil nakita mo, sabi niya, hindi ko alam kung paano siya nakarating doon. Hindi ko rin maintindihan kung paano niya alam ang mga pangyayari sa Calbayog at Paranas. Ngunit naramdaman kong may iniwan siyang mensahe sa akin. Ang mga nawawalang tao sa Samar ay hindi basta nawala. Pinipili sila ng lungsod. At ang parola na ito ay isa sa mga daan. Habang nakatitig ako, unti-unting bumukas ang pinto sa tuktok ng parola. Isang hagdanan ang naglabas ng asul na liwanag. Tumakbo ako papalapit. Ramdam ko ang bawat hakbang na humihila sa akin. Sa tuktok, isang tanawin ang nagbukas. Isang lungsod na hindi ko kilala, modernong arkitektura, mga ilaw na kumikislap, at katahimikan na nakakatakot. Parang lahat ng lugar na nakita ko sa Biringan ay nagtipon dito. Catbalogan, Basay, Calbayog, San Juanico, Paranas. Ang lahat ng nawawalang tao ay nakatayo sa plaza, tahimik, nakasuot ng puti, nakatingin sa akin. Hindi ka pa huli, sabi ni Marco. Ngunit oras na para pumili ka. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Bago ako makapagsalita, may isang bagay na dumating mula sa gilid ng liwanag. Isang anino, mas mataas, mas matagal nang naroroon na parang nagbabantay sa lungsod. Kung aalis ka, maaalala mo pa rin ang lungsod.
Sabi ng boses na hindi ko makita. Kung manatili ka, makikita mo ang katotohanan. Lumapit ako sa gilid ng tore. Ramdam ang pag-ikot ng hangin, ang malamig na liwanag na sumasayaw sa paligid. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat paghinga ay may kasamang pangako o banta. At bago ko tuluyang maunawaan, biglang bumalik ang katahimikan. Ang bangka ay nawala. Ang anino ay nawala. Ang mga tao sa plaza ay naglaho. Ngunit ang marka ng biringan ay nanatili sa akin. Sa notebook ko, sa bawat pahina, may lumilitaw na linya. Biringan ay hindi basta lungsod, ito ay pumipili. At kapag nakita ka nito, hindi ka na muling babalik sa dati. Mula noon, tuwing naririnig ko ang alon sa baybayin ng Punta Buri, alam kong may tumatawag sa akin. Alam kong may ilaw sa tore na naghihintay. At alam kong sa bawat nawawalang tao sa Samar, isa silang bahagi ng lungsod na hindi makikita sa mapa. Mr. Kira, hindi ko alam kung ako'y nakakaligtas. Ngunit kailangan ko itong ikwento. Baka sa susunod na may makarinig ng kwentong ito sa Samar, hindi lamang sila basta nanonood. Baka sila na ang susunod na mapili ng biringan. Ang nawawalang video sa Katbalogan. Mr. Kira, hindi ko alam kung bakit sa'yo ko ito ipinapadala. Siguro dahil ikaw lang ang may lakas ng loob na ikwento ito. 3 buwan na ang nakalipas nang pumunta ako sa Katbalogan City para gumawa ng mini-documentary tungkol sa mga lumang kwento sa Samar. Isa sa mga pinaka-madalas kong marinig ay ang tungkol sa biringan. Ang sinasabing syudad na hindi mo makikita hanggat hindi ka nito pinapapasok. Sa una, hindi ako naniniwala. Pero may nakilala akong matandang mangingisda sa Pantalan. Ayaw niyang magpakilala. Ang sabi niya sa akin, kung gusto mong makita ang biringan, pumunta ka sa gilid ng dagat kapag 2:00 ng madaling araw. Huwag kang lilingon kapag may tumawag sa pangalan mo. Akala ko pananakot lang, pero ginawa ko pa rin. Bandang 1:50 ng madaling araw, nakaset na ang kamera ko. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang alon. Pagpatak ng 2:00, biglang may mga ilaw sa malayo. Hindi ilaw ng bangka, hindi rin poste. Parang mga gusali sa gitna ng dagat. Nilapitan ko gamit ang bangka ng isang kakilala ko. Habang papalapit ako, mas luminaw ang itsura, parang modernong syudad. May mga matataas na building, may mga kalsadang may ilaw, at may mga tao. Nakasuot sila ng puti. Nakatingin sila sa akin. May isang babae ang tumawag sa pangalan ko. Alam niya ang pangalan ko, Mr. Kira. Hindi ko alam kung paano. Naalala ko ang bilin ng matanda, huwag lilingon. Pero hindi naman ako lumilingon. Nakaharap na ako sa kanila. Biglang nag-blackout ang camera ko. Pagmulat ko, nasa Pantalan na ulit ako. Umaga na. Wala ang bangka. Basa ang damit ko. Pag-uwi ko, chinek ko ang SD card. May video. Pero hindi dagat ang laman, kundi isang lungsod na hindi ko kilala. May signage sa isang gusali. Nakalagay, maligayang pagdating. At sa ilalim nun, hindi ka na makakaalis. Pagkalipas ng 2 araw, nawala ang file. Hindi nabura. Hindi nasira ang card. Basta nawala. Simula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, may naririnig akong mahinang tunog ng alon kahit nasa loob ako ng bahay. At minsan, may kumakatok 3 beses.